Bago tayo magsimula sa ating recap, mangyaring mag-subscribe po muna kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe at i-turn on ang all notifications para ma-notify kayo sa mga darating na recap natin at i-like nyo na din ang video na ito. Maraming salamat! Ang ating recap ngayon ay tungkol sa isang binata na walang kakayahang gumamit ng mahika na nakatira sa mundo ng mga mahika. Ito ang lugar na tinatawag na Magic Realm na kung saan na ang paggamit ng magic ay normal sa lugar na ito. Mga taong nakasakay sa Wallace Tingting na lumilipad at mga pinapalutang na mga bagay, lahat ng mga naninirahan dito ay kayang gumamit ng magic, mapabata man o matanda. So naging normal na bahagi ng buhay nila ito sa pang-araw-araw na gawain. Sa kalagitnaan at kalaliman ng gubat, may isang binata na naninirahan at pilit na nilalabanan ang mga pagsubok na nakapalibot sa kanya. Isang matanda ang naninirahan sa gubat kasama ang kanyang anak na malayo sa kabihasnan. Ako ay 75 years old na, nung kabataan ko ay isa kong uhugin at pahamak na bata, kahit na may edad na ako, ito ang anak kong si Mash na nagpapawala ng stress ko bawat araw. Biglang napatanong si Mash sa kanyang ama kung para saan ang ginagawa niyang pagsasanay araw-araw. Hindi masabi-sabi ng kanyang ama ang tunay na dahilan kung bakit pinapag-training niya ito physically. Ang totoong dahilan kasi ay hindi kayang gumamit ng magic ang kanyang anak at naiiba ito sa lahat. Pinagbawalan niya itong lumabas at pumunta sa Magic Realm na kung saan lahat ng mga tao doon ay gumagamit ng magic. Pero hindi nakatiis si Mash na lumabas at mamasyal para bumili ng pagkain kasi nagugutom ito. At nakarating na nga si Mash sa lugar na yun at first time niyang makakita ng madaming tao at mga iba't ibang paninda. Namangha siya sa mga iba't ibang mahika na normal na makikita sa lugar. At natagpuan na nga ang hinahanyang tindahan ng masarap na cream puffs na paborito niya. At nang umorder siya ng cream puffs at ibinigay ang bayad na barya, nabigla ang tindero kasi lahat ng barya ay naiupi dahil sa lakas na pisikal na tinataglay niya. Pero ibinalik din sa tamang hugis ang mga barya na naiupi niya at ang tindero ay di makapagsalita sa nasaksihan. At nang natanggal ang kanyang hood ng di sinasadya, nagulat at natakot ang mga taong nakapaligid sa kanya dahil walang magic mark sa kanyang mukha. Ito ay ang pagkakakilanlan na kapag wala kang mark sa mukha ibig sabihin na ikaw ay hindi marunong gumamit ng magic. Habang naglalakad at kumeka ng cream puff si Mash, at may nabunggong lasing na magic police, pero hindi na malaya ng lasing na police na wala itong marka sa mukha niya. Nang inalok ni Mash ng cream puff ang police, bigla itong nagalit at hinampes ang pagkain niya. Galit na galit ang police bakit daw siya bibigyan ng pagkain na kanyang kinain na, at yun, galit na si Mash at hiniblot ang uniform ng pulis at pinunit. Biglang may dumating na parang isang mataas na opisyal sa syudad, ito pala ang nireport na bata na walang marka sa muka. At nang lumalapit ang pulis sa bata, biglang hinalbot at itinakas ito ng kanyang ama galing sa likuran upang hindi ito mapahamak. Habang tumatakbo papalayo ang dalawa, humingi ng paumanhin ang kanyang ama sa officer. Subalit, hindi ito pinayagan ng officer na makatakas baka ito raw ang magbibigay sa kanya ng bagong promotion sa mas mataas na pwesto. Kinuha ang kanyang magic wand at gumawa ng spell para sundan ang mag-ama. Nakauwi ang mag-ama sa kanilang bahay sa loob ng kagubatan at pinagalitan ang anak. Binigyan niya ito ng parusa na ipagpatuloy ang training niya. Kahit ganun pa man, binilhan din pala ng cream puff ang kanyang ama, ang sweet naman na anak. Pero hindi nila alam na nasundan sila ng isang magic bird na ginawang spell ng isang opisyal, at yun na nga, pinasok ang bahay at giniba ang pintuan. Hinahanap nila si Mash bakit wala daw sa bahay. Si Mash ay nasa gubat at patuloy na nagpapalakas ng kanyang pisikal, nanganganib ang kanyang ama na nag-iisa sa bahay laban sa tatlong pulis, at nang natapos si Mash sa pag-ensayo, umuwi na ito at nang mapuntahan ang kanyang ama, dumating na sa bahay si Mash at nang bubuksan niya ang pintuan, may narinig siyang may nag-uusap sa loob. May mga tao sa loob ng bahay. Narinig niya ang officer na hinahunting nila ang mga taong hindi makagamit ng magic habang ang kanyang ama ay ibinitin sa itaas gamit ang magic. Narinig ni Mash ang lahat ng pag-uusap nila sa loob. Tinanong ulit ang matanda kung nasan si Mash pero hindi sinabi kung nasaan ang kanyang anak para maprotekan. Tinanong ulit ang matanda pero nagmamatigas pa rin siya para ibigay ang kanyang anak sa mga pulis. Tinorture ang matanda. Biglang sumigaw ang matanda na tumakbo na si Mash papalayo at magtago at lalong binugbog ang matanda.
At nang titirahin na yung matanda na malakas spell, di na nakatiis si Mash at pinasok na at binugbog ang mga pulis para iligtas ang kanyang ama sa kapahamakan. Nagulat ang kanyang ama bakit hindi pa siya nagtago at lumayo sa bahay. Ang maangas na sinabi ni Mash sa officer na ililibing ni Aita ito pantang impyerno. Hindi nagpatinag ang opisyal at nagpalabas na malalakas na spell at tinire kay Mash. Pero nagulat ang officer kung bakit wala man lang gasgas na natamo ang binata sa lakas na tira na yun. Tumira ulit ng madaming beses ang officer na sunod-sunod pero ang lahat ng tira niya ay ginawang laruan lamang. Pinulot ni Mash and Magic Wand ni officer at itinira ito ng malakas sa mukha niya. Sinabihan niya ito na wag ulit sasaktan ang pamilya kundi patay ka sakin. At dahil namangha ang opisyal sa lakas ni Mash, binigyan ito ng isang kondisyon para hindi na sila guguluhin ng mga pulis at itatago sa mga tao. Ang offer ng opisyal na mag-aaral si Mash sa isang malaking school na kung saan nagtatagpo ang mga malalakas na mga magic users. Gusto nila na manalo sa Mash sa isang prestige title at maging #1 magic user. Gusto lang naman ni Mash na manirahan ng mapayapa kasama ang kanyang ama. At yun na nga, kumasa si Mash sa kondisyon ng officer na pumasok sa magic school. Itong klaseng laro ay lilipad gamit ang broom at mag-aagawan kung sino unang makapasok ng bola. Si Mash ay nanunood lamang sa ibaba dahil hindi niya alam kung paano magpalipad ng broom kasi nga hindi siya nakakagamit ng magic para makalipad. Gusto na daw umuwi ni Mash. Pinagsasabihan si Mash kung ano ang ginagawa niya, lipad ka na daw sabi ng mga tao. Nag-aalala ang mga kasamahan ni Mash na nanunod sa audience. Lumapit ang captain niya at pinagalitan siya. Pero ang reaksyon ni Mash ay naguguluhan daw siya sa laro. Sinabihan siya ng kanyang captain na nag-promise si Mash na magiging #1 ang team nila. Tinuruan ng captain si Mash kung anong dapat gagawin sa laro. Simple lang daw, lumipad, agawin ang bola at ipasok sa goal. Tinambakan na ang kupunan nila Mash sa score. Ang sabi ni Captain, hindi pwedeng gumamit ng spell para makascore, bawal yun. Ang gagawin lang ay gamitin ang broom technique para makapuntos at manalo. Ang advice ng Captain kay Mash, put all your heart and soul to win this game sabi niya. Kaya nga ni-recruit si Mash ng kanyang captain. Babalik na sana sa laro ang kanilang captain ngunit biglang binangga ito ng kalaban at bumagsak siya. Nagulat ang mga fans sa biglang nangyari sa captain. Ang sabi ng kalaban at aksidente lang daw ang nangyari, di sinasadya. Lalong natambakan ng score ang kanilang team kasi na-injured ang kanilang captain. Nilapitan ni Mash ang captain at kinamusta ang kalagayan at sa kasamaang palad, nabali ang braso niya. Proud pa ang bumangga na it's all about winning the game at yun lang ang gagawin hanggang sa huli. Sinabi ng captain kay Mash na ang pagkapanalo ay baliwala lamang, ang importante ay ibinigay mo ang lahat ng makakaya mo sa laro. Pinulot ni Mash ang kanyang broom at napatingin sa mga kasamahan niya sa itaas. Napuno na si Mash at galit na galit. Nagulat si captain sa reaksyon ni Mash sa mga pangyayari. Biglang tumalon si Mash gamit ang mga malalakas niyang legs para makalipad sa itaas. Parang jet plane lang na nag-take off ang binata sa sobrang bilis. Namangha ang mga nanunood sa ginawa ni Mash. Lumilipad na daw ang binata sabi ng mga audience, yan daw ang tunay niyang abilidad. Kaya pala niyang makalipad. At nang makita nilang ang mga legs ni Mash, hindi pala totoong nakakalipad gamit ang broom. Ito pala ay dahil sa pagsipa ng sobrang bilis sa hangin para lumutang siya. Kukunin na niya ang bola para pumunto sa kalaban. Sumugod ang kalaban kay Mash para agawin ang bola, inihagis ni Mash ng sobrang lakas ang bola patungo sa goal ng kalaban. Sa sobrang lakag at bilis ng bola, di nagawang agawin nila at dumiretso ito sa goal ng kalaban. Namangha ang mga nanunood at nakasaksi sa teknik na ginagawa ni Mash gamit ang malakas na pisikal. Ang bola ay kusang bumabalik kay Mash na parang boomerang, tumira ulit ng paulit-ulit si Mash at yan pala ang ginamit niyang teknik sa paghagis ng bola para kusang babalik. Hindi makapaniwala ang mga kalaban sa ginamit ng teknik ni Mash. Sobrang lakas daw ng kanyang mga daliri. Titinantonan ni Mash sa pagtira at pagpuntos hanggang sa manalo sa laro. Walang magawa ang mga kalaban kung hindi panoorin si Mash. At sa hanggang ang puntos nila Mash ay umabot sa 999, tinambakan ang score ng kalaban. May 3 dormitories sa Easton Academy. Adler Dormitory ito ay tumutukoy sa courage at conviction ng isang students na ipapasok dito.
Orca, wisdom naman at willingness ang ibig sabihin nito. At ang pangatlo ay tinatawag na lang, ito naman ay tumutukoy sa isang abilidad at ambisyon ng isang students. Itong tatlong dorms ay magkatunggali sa isa't isa. A friendly rival sa paggawa sa kanilang mga missions na may prinsipyo at posisyon. Pumasok ang isa nilang kasama na isang top student sa school at natapos na kaagad ang kanyang homework. Pero yung dalawa ay wala pang nagawa. Pinagsabihan ng dalawa na wag ipahiya ang Adler's team, dapat mag-homework na kayo. Lumapit si Mash sa kanya at ipinakita ang picture ng kanyang nakababatang kapatid, naging malambot sa kanila ang top student at pumayag na tulungan sa homework. Nagsimula na sila sa paggawa ng homework at ipinakita ang isang gulay na umiiyak. Ang pangalan nito ay Mandragora. Tumatahimik lang ito pag ginamitan ng magic. Pero si Mash ay walang magic. Paano kaya niya magagawang matahimik ang gulay na yon? Ipinakita sa kanila kung paano patahimikin ang Mandragora gamit ang magic. Sinubukan naman ni Mash na patahimikin ang maingay na gulay subalit kabaliktaran ang nangyari, lalong nag-ingay at nagwala ito. Nang sinubukan naman ni Finn na patahimikin ang gulay, tagumpay na nagawa niya ito. At ito ay nakatulog ng mahimbing. At nang tinignan nila si Mash, biglang lumaki at naghasik ang gulay niya. Sinampal at malakas ang kanyang gulay at yun, nakatulog sa sampal. Yan pala ang kanyang paraan para pakalmihin ang Mandragora gamit ang lakas. Hahaha. Sa kabilang dorm na tinatawag na lang, puro malalakas na mga magic users ang mga nakatira sa dormitory na ito. Ang kanilang mission ay makuha ang posisyon na maging divine visionary at nakawin lahat ng mga coins na hawak ng mga estudyante. Sa mga sumusunod na araw, ang assignment nila ay nasa kagubatan. May nakilala silang bagong kaibigan na Aztec kung makaasta. Biglang dumating ang kanilang professor para sa assignment na kanilang gagawin sa loob ng kagubatan. Hindi daw na maging madali ang susunod na mission para sa kanila. Ipinaliwanag ng professor na dapat talunin nila ang scorpion at kunin ang stone na nakalagay sa forehead ng halimaw. Kung ang stone na nasa forehead ng scorpion ay square, ang mga ordinaryong magic users ay hindi kakayanin nila itong talunin. Nagsimula na silang pumasok sa loob ng kagubatan at kanya-kanyang grupo para tugisin ang scorpion at makuha ang silver coin. Biglang may umakbay sa balikat ni Mash at inatake siyang bigla ng isang senior magic user na galing sa lang dormitory. May iniligtas na babae ang isang lalaking pula ang buhok gamit ang kanyang fire magic spell. Ang kahinaan ng pulang buhok ay mga babae. Kinuha ang loob ng lalaking pula ang buhok. Di nila alam na may binabalak pa itong masama sa kanilang grupo. May natalo ng scorpion yung student na galing sa lang dorm at nakuha ang isang silver coin. Sinubukan ng babae na akitin si Mash kanyang magandang mukha at mga sweet na pananalita gamit ang kanyang spell. Pero ito ay walang epekto kay Mash ang spell niyang pampaakit. Gumagawa ng istorya ang babae para makuha ang loob nila Mash at magawa ang masamang binabalak nila. Biglang umatake ang lalaking nakasagupan nila nung una. Di nila alam na magkasabwat sila ng babae. Ipinaghiganti ng pulang buhok ang babae at binigyan ng malalakas na pag-atake ang kalaban. At di pa natapos siya, sinundan pa ito ng isang malabombang fire cannonball. Akala nila ay tapos na ang laban pero gumanti ang kalaban at umatake ng isang malakas na ice spell at napuruhan ang nakapulang buhok. Mukhang napuruhan ang nakapulang buhok at sinabihan itong sobrang weak daw. May kondisyon ang kalaban sa nakapulang buhok. Kung kaya niya daw natiisin at makasurvive sa gagawing 5 pag-atake niya sa kanya, hindi na daw niya hahabulin ang babae. Walang takot na pumayag siya sa nakasunduan para mailigtas ang babae sa mga kamay ng kalaban. Sabi pa nga niya, 5 hits ay baliwala lang yan sa akin, kayang-kaya ko ang mga yon. Hindi lang daw siya ang tatanggap ng 5 pag-atake kundi si Mash din makakatanggap ng 5 atake galing sa kanya. Huwag kang mag-alala Mash, kaya ko ta. Sinimulan na ang unang pag-atake sa kanya at mukhang napuruhan si Spiky Hair. Sunod-sunod na mga pag-atake ng kalaban sa Spiky Hair nang walang tigil, puro solid ang mga patama sa kanya. Habang naaaliw sa pag-atake ang kalaban kay Spiky Hair, si Mash ay nakatingin sa kanya at sa kalooban niya ay kumukulo ang dugo ni Mash sa ginawa sa kanyang kasama. Tumatayo pa din siya kahit bagbag na ang kanyang katawan. Ang sabi ng Spiky Hair ay di niya kayang tiisin ang isang babaeng humihingi ng tulong. Ibinuhos na sa pang-10 pag-atake ng kalaban sa kanya, pero nakatayo pa din siya sa kalagayan niya. Yan na daw ang pang-10 tinitira ng kalaban sa kanya.
Sobrang gulat ng kalaban at napamura sa tibay ng spiky red hair. Habang papalapit sa kanya si Red Hair, ito ay napatumba sa harapan niya. Sinabihan niya ito na isa siyang baliw. Siya na daw ang pinakadakilang martir na nakilala niya sa tanang buhay niya. Wala daw kayang makakatanggap ng 10 hits niya galing sa kanya. Habang nakahiga na sa lupa at di na kayang makakilos, kahit natapos na ang napagkasunduan nilang 10 hits pero pinatamaan pa din siya. Inutusan niya si Mash na itakbo at iligtas ang babae, pero nagulat ang lahat nang kumampi ang babae sa kalaban at sinabihan siyang isa kang baliw. Siya na daw ang pinakawalang utak sa lahat. Niloko lang pala sila ng babae, nagpanggap at gumagawa lamang pala ng istorya para linlangan sila at manakaw ang kanilang silver coins. Nanlaki ang mga mata ng Red Spiky Hair sa mga narinig niya galing sa babae. Hindi makapaniwala sa mga nangyayari, ginawa niya ang lahat para lamang iligtas niya ito pero ito lang pala matatamaw niya. Habang pinagtatawanan niya si Spiky Hair, itinapon niya ang kanyang cream puff sa bibig nito. Di na nakatiis si Mash sa mga naririnig niyang pangbubuli sa kanyang kasama. Sabi ni Mash, sumusobra na kayo. Di ko na kayang tiisin ang pang-aalipusta niyo sa kasama ko. Napuno na si Mash at hinamon ito na 10 hits challenge right now and then. Ang mga mata ni Mash ay puno ng paghihiganti para sa ginawa nila kay Spiky Red Hair. Di nakaimik ang kalaban habang nakasubo sa kanya ang cream puff. Akmang ihahagis niya si Spiky Hair sa sahig subalit anden si Mash para iligtas siya. Umatake ng sunod-sunod ang kalaban kay Mash, habang si Mash ay sinasalo lahat ito. Sinira ni Mash ang kanyang atake gamit ng isang kamay niya at nagulat ang kalaban. Umabant na si Mash habang ginamit niya ang kanyang magic knuckle para suntukin ang mga ice magic spell ng kalaban. Naging successful ang pagpasok ni Mash at sinuntok niya ito sa mukha na sobrang solid ang tama. Tumilapon sa malayo at di makapaniwala na natalo siya sa isang freshman student. 2 daw ang kanyang silver coins at senior pa siya sa kanila pero ano daw ang nangyari? Dumurugo ang ilong niya at sumusuka ng dugo. Sumugod ulit ang kalaban at di na pinagbigyan ni Mash na makatama pa. Gamit ang kanyang magic muscle na kamao, binigay niya lahat sa pagsuntok sa sikmura ng kalaban. Namangha siya at napatanong sa sarili kung sino ang batang ito. Umupo si Mash at sinabi na 2 hits pa lang ang nagagawa niya, ang kasunduan ay 10 hits ang tatanggapin niya galing kay Mash. Sinabi ni Mash na kung ikaw ay napakalakas, dapat kaya niyang tanggapin ang 8 hits na natitira. Nanlisik ang mga mata ng kalaban, sa 2 tira pa lang, ay muntikan na siyang mahimatay. Lumapit si Mash at sinabihan niya ito kung handa na ba siya sa mga susunod na pagsuntok niya. Takot na takot ang kalaban at hindi na niyang kayang tumanggap pa ng suntok. Ikamamatay na niya ito pag nagkataon. Nag-iisip siya kung paano makatakas kay Mash. Timing naman na papunta ang giant scorpion sa likod ni Mash. Isang high-leveled scorpion na may star coin sa forehead. Kakainin daw si Mash nito pero laking gulat niya. Sinampal ni Mash ang scorpion at napalipad niya ito sa hangin. Sabi ni Mash, pasensya na Scorpion, busy pa ako dito. Sumuko na ang kalaban ni Mash at napatingin sa traidor na babae. Nagdadrama naman ang babae, may paiyak-iyak pa itong nalalaman malas lang niya di madadali si Mash sa mga pagkukunwari niya. Hinawakan ang babae sa baywang ni Mash at inihampas sa lupa. Naipaghiganti na rin ni Mash ang kanyang kaibigan na si Spiky Red Hair sa mga ginawa sa kanya. And at the same time, nakakuha din siya ng star coin na isa sa mga pinakamataas na coin at puntos na rin ito sa Adlor's team nila. Ito na ang pang-7 episode ng ating bidang si Mash. At yun na nga, naligaw si Mash sa lang dormitory kung saan nagtitipon ng mga may kakaibang magic na ginagamit. Sabi pa nga ng leader ng Magus Magic Group, si Mash daw ang may hawak na gold coin na isang first year pa lamang. Naitanong ng leader ng Magus kung bakit gusto maging divine visionary ni Mash, ang sagot niya ay simple lamang, gusto nilang mamuhay ng mapayapa kasama ang kanyang ama. Pero biglang nagalit ang leader at naniniwalang si Mash ay mali ang paniniwala sa buhay. Ang divine visionary para sa kanya ay yung mga magagaling at may talento sa paggamit ng magic. Ang kasalukuyang divine visionary daw ikanya ay isang nonsense kasi pinuprotektahan ang mga mahihino which is hindi tama. Kaya babaguhin ng leader ng Magus ang pamamaraan kung sa pagiging divine visionary. Papayag na ang leader na makaalis ng buhay sa lang dormitory si Mash pero kailangan niyang ibigay ang kanyang gold coin. Pero tumanggi ang ating bida na ibigay ang kanyang gold coin.
Di rin pumayag ang leader ng Magus Magic na makaalis si Mash na hindi pa nakukuha ang gold coin. Sinimulan ang pag-atake ng kalaban kay Mash gamit ang mga manika para puwersahang makuha ang gold coin. Natalo ang unang manika na ginamit ng kalaban at bumalik sa anyong tao. Nadiskubre ni Mash na kaya palang gawing manika at puppet gamit ang kanyang magic ability. At yun na nga, ginawang puppet yung nakalaban nila sa kagubatan at nakabalik sa normal. Di pa rin tumigil sa pag-atake at gumamit ng kakaibang puppet ang kalaban at yun na nga, akala ng kalaban na nakuha na ang gold coin na ganun kadali. Nagpapasalamat pa ito na ganun na lamang kadali na nakuha ang coin ni Mash, pasimpleng lumakad si Mash at kinarga ang puppet na nakabalik bilang isang tao na tinalo niya sa kagubatan. Dadalhin daw niya ito sa pagamutan, nabigla ang leader na ganun lamang ba isusuko ni Mash ang kanyang gold coin. Sabi naman ni Mash, okay lang ang priority ko ay yung mga taong nasaktan at kailangan ng paunang lunas. At biglang sinabihan ng leader ng Magus na hindi daw matatalo si Mash kahit gaano pa kalakas ang leader nila. At ang reaksyon ng leader ay nainsulto ito sa sinabi ni Mash, namangha ang leader kung paano nagawa ni Mash na maging kampante kahit pa nasa teritoryo siya ng mga kalaban. Nagdududa ang leader na mukhang may hindi tama sa mga pangyayari. At nang namalayan niya na may nawawalang button sa puppet niya, tinignan niya ang gold coin na nasa kamay niya. Doon niya na-discover na nalinlang silang lahat sa ginawa ni Mash. Isa palang button ang nakuha niya at nasa kay Mash pa din ang kanyang gold coin. Gulat na gulat ang mga kasamahan niya, kahit pa nakita nila ang mga pangyayari pero naisahan pa din sila ni Mash. Pagkatapos ipinasa ng puppet ang gold coin ni Mash, kinagat ni Mash ang button ng puppet at itinira ito ng malakas gamit ang kanyang bibig para matamaan at hinigap niya ng malakas para makuha muli ang gold coin. Hindi pa din sila makapaniwala na kayang gawin yun ni Mash. At yun na nga, nakaalis si Mash dala-dala pa din ang kanyang gold coin at nailigtas pa niya at kanyang dating kalaban. Sa kabilang banda, natuklasan nila na may 12 gold coins na ang Lang Dorm at isa pang gold coin ng kanilang grupo na Adler's Dorm. Simula nang nagsimula ang school year, kinukuha na nila ang mga gold coins galing sa ibang mga dorms. Target ng Lang Dorm ang gold coin ni Mash kaya sinamahan siya sa binabantayang lugar. At yun na nga, sinimulan na ng kalaban ang kanilang pag-atake sa kanila ng biglaan. Hinigop si Mash gamit ang water magic ng kalaban para dalhin sa ilalim ng tubig at doon tutugisin. Habang nailigan ang tira sa kanyang kasama, si Mash ay nalulunod sa likuran nila. Ito pala ay ang pagpapakilala sa kanila. Dumating sila para kunin ang kanilang mga coins. At dahil nagmamatigas ang Adler na ibigay ang gold coin, sinimulan na nila ang pag-atake gamit ang kanilang mga kakaibang magic. Nag-transform ang kalaban bilang isang shark para atakihin si Mash sa ilalim ng tubig. Pero nagkamali sila, mas mabilis pang lumangoy si Mash kaysa sa shark at natalo ito sa laban. Sa kabilang banda, nagsisimula na din ang laban nila at parang Luigi ang kasama ni Mash. Galing pala siya sa Ein Crown family na kung saan sadyang malalakas na ang gamit nilang mga magic. Umatake ang kalaban ng mga malalakas na mga magic gamit at kanyang sandata pero nag-awan pa rin ito ng paraan ng Adler para maibigay lahat gamit ang kanyang gravity magic sa kalaban. Ayaw niya palang masaktan ng mga owl kaya di siya makaatake ng tama. Ibinigay na lahat sa huling pag-atake ng kalaban gamit ang kanyang magic shuriken pero hindi umubra sa Grav-Aioli magic ng asul na buhok. At sa bandang huli, nanalo ang Adler's Dorm laban sa dalawang Lang Dorm na umatake sa kanila. Andito na tayo sa pang-8 episode ni Mash sa Magic School. May bagong misteryosong kalaban na nakamaskara galing Lang Dorm at may nabiktima na naman ito. Kinuha na ang gold coin at pinaslang pa ito na isang member ng Orca team. Nang mga gabing yun, nag-iimbestiga ang Adler's team sa mga misteryosong nangyayari. Nakita nila ang kanilang kasamahan na si Lemon na naglalakad mag-isa at parang wala sa sarili niya. Kusang gumagalaw ang katawan ni Lemon na parang may kumokontrol. Nang biglang lumingon ang babae sa likuran, muntika na silang makita pero nakatago sila. Kakaiba ang mukha ni Lemon na parang isang puppet. Umalis ang babae at sinundan nila ng mabilis para maabutan pa nila kung saan ito pupunta. Nakita nila na lumiko ang babae pakanan at nang nakarating sila, ang nakita nila ay isa palang dead end. Nagtataka sila kung saan napunta si Lemon. Wala namang pintuan or bintana para makalusot ang babae.
Biglang may narinig silang isang ingay na para bang may nakatago. Pero alam pala isa sa kasamahan na isa lang pala itong spell na nakatago sa sahig. Dinispell niya ang spell para maging visible ang daanan kung saan pumasok si Lemon. Ang problema, meron siyang spell to reveal the door pero wala siyang spell para mabuksan ang pintuan. Sinubukang atakihin ng fire spell ang door spell pero hindi pa din ito nabuksan. Sinubukan naman ni Mash, kumuha siya ng espada at inipit niya ito sa ilalim ng higanteng pintuan at ginamitan ng force para mabuksan. At yun na nga, napakadali lang na nabuksan ang giant door gamit lamang ang lakas ni Mash. Naalala ni Mash na binigyan pala siya ng wallet ni Lemon bilang isang regalo. At ngayon, nag-promise si Mash na ililigtas niya ito sa kapahamakan. Sabay-sabay na silang lahat na bumaba sa underground para hanapin si Lemon. May nakita silang isang liwanag at natagpuan nila ang isang malawak na arena na kung saan may nag-aantay na kalaban na isang member ng Magic Lapus. Ang misyon ng kalaban ay tapusin ang kanilang mga buhay at kunin ang kanilang mga coins. Laking kumpiyansa ng kalaban na di siya matatalo kahit pa magsabay-sabay pa silang lahat. Ipinatawag ang headmaster para ipaalam na 6 sa mga notorious inmates ay nakatakas at pinatay ang mga gwardiya. At eto na, nagsimula na ang laban sa dalawa. Nagbitawan na sila ng mga malalakas na mga pag-atake. Naglagay ng mga patibong ang red hair na nakapalibot sa kalaban pero patuloy pa ring umatake ang kalaban at ginapos sa itaas si red hair ng mga malalaking ugat ng halaman. At nang ibabagsak si red hair ng malakas sa ground, pinasabog niya ang mga patibong na nilagay niya malapit sa kalaban. At yung na nga, natunaw ang mga ugat ng halaman ng kalaban, isa pala itong time bomb spell. Ipinasabog na ang natitirang spell bomb na nakapalibot sa kalaban at tinalo ito. Bigla namang hinigop silang 4 sa ilalim ng arena. Nahiwalay si Mash at yung asul na buhok pero yung dalawa ay magkasama. Ito pala ay pinagplanuhan ng mga kalaban para kalabanan ang isa't isa. Bumagsak sila sa isa pang arena na kung saan may naghihintay na mga kalaban. Bumagsak ang may asul na buhok at ang makakalaban niya ay pangatlong member ng Magia Lupus na si Worth Model. Gusto daw ng kalaban na ibuhos ang kanilang buong lakas para sa labang ito. At yung dalawang kasama nila ay bumagsak sa arena na may dalawang kalaban na member din ng Magia Lupus. Takot na takot si Finn sa mga nangyayari sa kanila. Pero ang sagot ni Red Hair, masyado pang maaga para sumuko. At ang ating bida naman na si Mash ay nakaharap muli ang taong nakamaskara na ang pangalawa sa Magia Lupus na si Razor. Sa huling pagkikita nila, namangha ang kalaban sa ipinamalas ni Mash na speed. Pumunot bigla ng espada ang kalaban at ang sabi naman ni Mash, pag-isipan mong mabuti kung kaya mo ba talaga akong talunin, kasi, tatalunan ko yung gamit mong espada gamit lamang ng mga kamao ko, sabi pa ni Mash. Tinalo ng Adler's team ang Magia Lupus. Lalo na ang pumapangalawa sa Magia Lupus na si Razor at natalo laban kay Mash. At ngayon naman, sina Dart at Finn naman na ang lalaban sa Magia Lupus na natapat sa kanila. Ang Headmaster Mage ay inutusan ng Divine Visionary na kapatid ni Finn para mag-imbestiga sa mga nangyayari. Sa kabilang banda, sinimulan ng umatake ang Magia Lupus member na isang babae laban sa kanila. Nagbitiw ng isang malakas na spell at itinira pero nasangga ito ni Dart gamit ang kanyang fire spell. Sabi pa ni Dart, talagang likas na malalakas ang mga double-liner mage. Hindi biro itong babae na ito. Malakas din siya. Habang nagsasalita si Dart Red Hair, bigla itong inatake ng kalaban at mukhang napuruhan siya. Aatakihin ka ng kalaban kung hindi mo siya cherish at mamahalin. Kakaiba din ang magic style ng kalaban, hahaha. Hindi na nakatiis si Dart at nagbitaw ito ng mga malalakas na fire spell expand at sunod-sunod na ang ginawang pag-atake niya kay Dart the Red Hair. Naipit si Dart sa loob ng kanyang tornado spell at mukhang delikado ang sitwasyon niya. Nagawa pang insultuhan si Mash ng kalaban, kung sino-sino na lang daw ang kinakalaban niya pero wala naman siyang kakayahan na talunin ng Magia Lupus sabi niya kay Dart. Nahihirapan na si Dart, hirap na siyang huminga at nananakit ang mga butot kalamnan niya. Muntik nang sumuko si Dart, na-realize niya na sobrang layo ng agwat ng kanilang kapangyarihan. Habang nahihirapan si Dart sa loob ng tornado, ang at simpleng nasangga lamang ito ni Dart. Ang power ni Dart ay biglang tumaas ang level nito, hindi lubos makapaniwala ang babae sa mga nangyayari. Hindi pala basta-basta ang pinanggalingang pamilya ni Dart.
Ang markang cross sa forehead niya ay sumisimbolo na paglampas langit na ang kanilang nararamdamang emotions, lumalabas ang kanilang totoong power at kaya na niya itong makipaglaban sa isang demons. Nanginginig na sa takot ang kalaban at hindi alam ang kanyang gagawin. Galit na galit si Dart dahil muntikan na itong mapahamak dahil sa kanya. Naglabas ng mga malalakas na fire explode spell si Dart at inatake ang kalaban, laking gulat ng babae na sinadyang hindi patamaan siya. Ang tugon ni Dart ay ayaw niyang pumutol sa isang babae. At biglang may umatake sa likuran ni Fiend na isang uri na bato at akmang kakainin siya nito. Pero, siya ay iniligtas ni Dart at nasangga ito. Bumalik pala ang kasama ng babae na si Fourth Fang na kayang makontrol ang bato. Bumalik ito kasi hindi kaya ng babae na kalabanan ang mga single-liners mages. Sabi pa ni Fourth Fang, walang kalaban-laban ang mga single-liners na to laban sa akin. Pupulbusan ko sila na parang abo. Umatake na si Fourth Fang at naglabas ng mga malalaking kamay na gawa sa bato. Nawalan na ng pag-asa si Dart, hindi na niya alam kung kaya pabo niyang tumanggap ng mga pag-atake. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang may umatake ng isang malaking espada galing sa likuran nila Dart at Fiend at napuruhan ang kalaban sa sikmura. Hindi makapaniwala ang kalaban na ganun lang kadali na sirain niya ang aking spell. Laking gulat niya na ang Divine Visionary pala ang may kagagawan sa pag-ataking yun. Hindi pa din nawala ng pag-asa ang kalaban at biglang umatake sa likuran ng Divine Visionary gamit ang kanyang stone spell na headstone pero ito ay sinira lamang ng malaking espada niya. Nagbigay ng mga malalakas na pag-atake ang Divine Visionary na isa sa mga pinakamalakas na students at top ng Adlers. Ipinakita niya ang kanyang impresibong sword spell at itinira ang mga madaming espada sa kalaban. Nagmamakaawa ang kalaban at pinilit lamang daw siyang pinag-utusan para gawin ang mga masasamang bagay. Pero hindi pa din naniwala ang Divine Visionary at binigyan ito ng isang malakas na pagsipa sa sikmura. Hindi daw mahuhulog sa mga bulaklaking mga pananalita lalo na't galing sa isang klaseng tao na kagaya niya. Binigyan ng leksyon ang kalaban, inaapak-apakan ito para matuto. Kapatid pala ni Fiend ang Divine Visionary. Kaya pala nag-iimbestiga siya kasi ang grupo ng Zero na isang notorious ay nakapasok sa school at inatasan siya na tugisin ito. Nagkaharap pala sila ni Mash at sinubukan ang magical level nito gamit ang Spider Measure. Ang Spider ay sumusukat na ng mga maraming magic users. Sinimulan na ni Rain ang pag-iimbestiga kay Mash at umatake ng biglaang gamit ang kanyang malaking espada at nasangga naman ito ni Mash. Naguguluhan ng Divine Visionary kung gumamit ba ng magic power or himatake muli si Rain gamit ang 3% sword crescent niya, pero ginawa lamang itong mga upuan ni Mash. Sa huling test, umatake si Rain gamit ang 10% sword Harrison's crescent kay Mash at nasangga niya lahat. Litong-lito ang Spider Magical Measure kung paano niya ito nagawa. At yun na nga, naaalala na ni Rain na si Mash pala ang tinutukoy ng Mage Headmaster na isang unique students at may malaking puso para sa mga mahihina. Humingi ng sorry si Rain kay Mash at binigyan niya ito ng magic handkerchief para magamot ang mga sakit na natatamo ni Mash. Ang sabi pa ng kasalukuyang Divine Visionary, kung walang magic si Mash at gusto niya maging Divine Visionary, kailangan muna niya patunayan sa lahat na mas magaling pa siya sa lahat ng mga magic users. At yun na nga, pinuntahan ni Mash ang isa sa kandidatong maging Divine Visionary na leader ng Langdorm. Nasabi ni Abel na na-surprise siya sa pagkapanalo ni Mash laban kay Rain the Masked Guy. Imposibleng magaling pa si Mash kay Rain sa paggamit ng magic. Ang tanging layunin ng leader ay i-dispose ang mga taong walang kakayahang gumamit ng magic. Hindi daw sila karapat dapat na mamuhay kasama ang mga magagaling sa magic. Pati na daw pumo-protect sa mga mahihinang nilalang ay dapat ding mawala sa mundo. Wala daw silang karapatang makasama ang mga magic users. Ang sagot naman ni Mash sa mga layunin ng kalaban ay hindi nagustuhan nito. Hinding-hindi sila magkakasundo sa mga layunin sa buhay. Sinimulan ng umatake ng kalaban gamit ang kanyang mga doll at nataman si Mash ng acid sa mukha na isa sa mga weapon nito. Pinagsabihan pa si Mash na dapat daw siyang mag-ingat nito. Pinulot ni Mash ang isang ulo ng doll ng kalaban at ginawang bowling at ibinato ng sobrang lakas sa mga sumusugod na mga dolls, ubos at nagkahiwalay ang mga parts ng mga dolls sa lakas ng pag-atake ni Mash. Nabibilang daw si Mash sa mga mababang rank ng mga tao na hindi karapat dapat mahalo sa mga malalakas na magic users.
Ipinakita ni Mash ang kanyang kakayahan at kung matatalo daw ang kalaban, nabibilang din ito daw sa mga mahihina, ika niya. Sumugod ulit ang kalaban at naglabas ng mga kakaibang mga dolls at hindi raw ito kayang pigilan ni Mash. Laking gulat ng kalaban at isang suntok lamang sa kanyang pinagmamalaking mga dolls. Umatake ang kalaban ng palihim at kinotrol ang katawan ni Mash. Sinusuntok ni Mash ang kanyang sarili at yun na nga, may mga sinulid na nakakabit sa buong katawan ng ating bida. Sinakal ang kanyang sarili at biglang naputol ang mga sinulid. Nahuli din pala ang kaibigan niyang si Finn at ginawang slave doll. May kondisyon ang kalaban na pag lumaban si Mash, mababasag ang katawan ng kanyang kaibigan na si Finn. Nasabi ni Mash na ang galawan ng kalaban ay madumi. Sinimulan na ang pag-atake ng kalaban gamit si Finn na at hindi lumalaban si Mash kahit pati natamaan ito. Piniro pa ito ni Mash na ibibigay niya ang kanyang gold coin nito pero itinira pala ito para maputol ang mga sinulid na kumukontrol kay Finn. At yun na nga, nakabalik na sa normal na anyo si Finn. Sinubukang kontrolan ni Mash ng mga sinulid ng kalaban at nasabi pa nito na hindi kaya itong pigilan gamit lamang ang human power. Sinubukan ni Mash na makatakas sa mga nakakabit na mga sinulid sa katawan niya gamit ang human strength. Laking gulat ng kalaban at ang kanyang mga daliri ay nagkabali-bali. Nakawala si Mash sa mga sinulid at inatake ang kalaban at gamit ang kanyang tuhod. Napuruhan ang mukha niya sa lakas ba naman ng pagtuhod ni Mash. Hindi din nagpatalo ang kalaban at ginamit niya ang magic doll spell na gawing doll si Mash. Naging matagumpay siya na gawing doll si Mash at bumilib din ito sa kakayahan ni Mash at napilitan siyang gamitin ang magic doll spell sa kanya. Dinukot ang gold coin ni Mash sa pocket niya pero ang nakuha niya ay isang cream puff. Laking gulat ng kalaban na nakasuntok pa si Mash kahit naging doll na ang buong katawan nito. Di makapaniwala si Abel kung papaanong nakakagalaw pa din si Mash ng kusa kahit pa ito'y naging doll. Ang kanyang magic doll spell ay binabara nito ang electric signals galing sa brain para hindi makagalaw ang katawan. Ginamitan pala ni Mash ng spinal reflex ang magic doll spell niya kaya hindi naging doll ang buong kalamnan niya. Galit na si Abel at kaya niyang gumamit ng mga magic galing sa mga taong ginawa niyang puppet. Tatapusin daw niya ang buhay ni Mash gamit ang kanyang ultimate spell. Inilabas na niya ang kanyang Morinus Second spell na isang giant doll na may 3 ulo at 6 na mga paa na tinatawag na Harm Puppet. Ang kakayahan ng kanyang Harm Puppet ay kaya nitong gawing doll within a 100-meter radius ang lahat. Kung nahawakan niya daw ang isang string ng doll, magsisimula ang transformation ng katawan niya into a doll. Of course, yung mga string na hindi makikita. Sinimulan ng ang pag-atake ng Moriones doll ng madaming strings kay Mash, laking gulat niya at napigilan ni Mash ang mga strings ng doll at pinutol niya ito bago pa matransform ang kanyang katawan. Nagtataka pa din si Abel kung paano niya nagawang maputol ang mga string kung hindi nakikita ito. Walang sino mang tao na makakasurvive sa pag-atakeng yun. Hindi pa din tapos si Abel at inatake si Mash gamit ang kanyang Moriones doll. Subalit, winasak lamang ito ni Mash gamit ang kanyang powerful punch. Hinuli niya si Abel at ibinagsak sa sahig ng kay lakas. Tanggap ng kalaban na wala siyang laban kay Mash, ibinalik niya sa human form ang mga taong ginawa niyang doll pati na rin si Lemon. Sa kabilang banda, nahuli na din ng Divine Visionary ang isa sa mga member ng Innocent Zero na isang dark organization na nagtatago sa society. Kaya pala nasa school ang Innocent Zero kasi may hinahanap sila na napaka-importante para sa kanila. Hindi nagampanan ni Abel na mahanap ito at ito ang kanyang pakay na patayin si Abel. Tumakas ang kalaban at sinubukang pigilan ito ng Divine Visionary pero pinigilan siya na isa sa mga kasamahan ng Innocent Zero. Malakas din ito at kasing lakas daw ang power nito sa Divine Visionary. Andito na tayo sa pinakahuling episode sa Season 1 ni MASH. Nahanap na ng member ng Innocent Zero si Abel na leader ng Magia Lupus. Ang pakay ng Innocent Zero ay paslangin si Abel dahil hindi niya nahanap ang pinahahanap sa kanya ng grupo. Wala na daw silbi si Abel sa organization at hindi na nila kailangan ang serbisyo nito. Kusang gumalaw ang mga kamay ni Abel at sinakal ang sarili nito. Buti na lang dumating si Mash galing sa bathroom at may dala siyang mga cream puffs para mag-party sa pagkapanalo. Biglang napasni si Mash dahil may dumapong langaw sa ilong niya at ang dala niyang mga cream puffs ay naitapon sa mukha ng Innocent Zero.
At dahil doon, nailigtas niya ang leader ng Magia Lupus at tumigil ang pagkontrol sa sarili niya. Biglang sumakit ang ulo ng Innocent Zero, bigla niyang na-realize na baka si Mash ang hinahanap ng kanilang grupo. Ipinagpatuloy pa din niya ang kanyang planong pagpatay kay Abel. Ibiniti niya ito gamit ang kanyang magic, bumunot ng wand ang Innocent Zero at umatake gamit ang bakal na may mga spike subalit iniligtas siya ng kanyang mga kasamahan na si Razor the Masked Guy. Napuruhan ang Masked Guy at humingi ng sorry kay Mash dahil hindi na matutuloy ang plano nilang pagkain ng sabay ng cream puffs. Ininsulto ng Innocent Zero ang mga kasamahan ni Abel bilang isang member ng Magia Lupus. Sa sobrang galit ni Mash, ibinagsak ni Mash ang paa niya ng malakas sa sahig. Sinipa ang mga batong nagsiliparan ng sobrang lakas at buti na lang nasangga ito ng kalaban. Gusto ni Mash na dalhin sa infirmary si Masked Guy para magamot. Pinagbantaan ng Innocent Zero na huwag makialam sa gagawin ni Mash. Sinimulan na ang mga malalakas na pag-atake ng kalaban kay Mash gamit ang kanyang matataas na magic level spell. Pinuntirya ng Innocent Zero sina Abel at Masked Guy pero sinangga ito ni Mash ang mga pag-atake nito. Walang tigil sa pag-atake ang kalaban para matamaan sina Lord Abel at Masked Guy pero hindi sumusuko si Mash para iligtas sila. Kumilos na si Abel at ginamit ang kanyang Moriones Magic Doll para tulungan si Mash laban sa Innocent Zero. Binasak lamang ang kanyang malaking doll gamit ang kanyang Carbo Heavy Rain spell. Laking gulat ng kalaban na nasa loob pala ng bibig ng Moriones Doll si Mash nagtatago at humanap lamang ng timing para matamaan ng isang solid na suntok. Nawasak ang rigid epidermis ng kalaban. Sabi pa nga niya, si Mash lang daw ang kauna-unahang nakawasak nito. Tinanong si Mash kung anong klaseng magic spell ang gamit niya. Naguguluhan si Mash at ang kanyang sinagot ay power spell daw. Hindi pa din naniwala ang kalaban at naglabas ito ng isang malakas na magical item na isang spellflection mirror. Ang mirror na ito ay ibinabalik kung gaano man kalakas ang spell na inilalabas ng kalaban, magre-reflect back ito sa caster ng madaming beses at madodoble ang lakas nito. Hinamon ng kalaban na gamitin ang pinakamalakas na magic spell ni Mash. Habang nagsasalita ang kalaban, bigla ang sinipan ni Mash ang mirror at madaling nawasak ito. Natulala ang lahat sa ginawa ni Mash, na-realize nila na hindi pala gumagamit ng magic si Mash sa lahat ng mga laban niya. May lumabas na isang marka sa kamay ng Innocent Zero at sigurado na si Mash na nga ang kanilang hinahanap. Since alam na nila kung saan hahanapin ang kanilang target, tumakas muna ang kalaban gamit ang kanyang kakaibang spell, babalikan na lang daw nila si Mash sa ibang pagkakataon. At dito na nagtatapos ang Season 1 sa buhay ng ating bida na si Mash. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mga videos ko. Sana ay huwag kayong magsawang suportahan ang aking channel.